mensahe dito ni Pastor Ramir na may tawag kay Saul. Napakahalaga yun, no, na sa pag-ingon niya, no? Trust in the Lord with all, no? With all thine heart, matatanan, and lean not unto thy own understanding. Kaingon siya na siguro ito yung napakahalaga na two words dito, no, na all, no, all sa tanan, at ang ating pagsalig sa Diyos at hindi sa ating sarili. Ito ang napakahalagang prinsipyo ng ating buhay. Nawain natin na ang ating Panginoong Jesucristo, bisan siya ay Diyos, bitintal siya ng Diablo. Una-una to, bisan siya Diyos, bisan siya nakahibalo ang Diablo na siya ay anak ng Diyos, bitintal siya. Sino pa ka nagdinatado? Nagaingon ng Bible, sabi nga, Satan is like a roaring lion, no? Na nangita siya kanunay, no, kanunay na iyahang silaon, no, silain sa Tagalog pa o tukbol. Nawain natin na maunay iyahang buhat kanato. Kanina sa aking pagtulog dire, nag-istorya si Zoe at saka si Badra may tungod sa prayer. No? Ano daw ang nagagawa ng prayer? Sabi niya, yon ang ano natin, kalasag kay sa Panginoon. At alam naman natin na ang prayer ay ang pagduol sa Ginoo ilang beses. No, ano ang sabi ng Bible? Sabi doon, pray without ceasing. So, ibig sabihin, hindi lang sa espesyal na oras, kundi tuloy-tuloy na pananalangin. Dapat nating maunawaan na sa buhay na ito, no, marami. Sino sa inyo ang hindi nagdidesisyon sa bawat oras ng kanyang buhay? Lahat tayo nagdidesisyon, di ba? Kung ano ang gagawin natin, kung ano ang ating paplanuhin. Lahat ng yan, dinidesisyonan natin. At kadalasan na nangyayari, no? Kadalasan nangyayari, hindi natin naaalala. No, sabi nga nila sa isang kasabihan dito sa mundo. Sa mundo na lang, sabi natin, hindi na lang sa Bisaya, sabi nilang ganun. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Totoo yun, di ba? Nasa tao ang gawa, o palibay ka rin natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo naman yan. Kanya nga lang kadalasan. Yung nasa tao ang gawa, yun ang kadalasan totoo. Pero yung nasa Diyos ang awa, mukhang hindi totoo. Kasi anong nangyayari? Ang tao, puro gawa na lang ng gawa, hindi na iniintindi ang guidance. Yun ang katotohanan. Gawa ng gawa, pero wala siyang pakialam kung ano ang gusto ng Diyos dun sa ginagawa niya. Ang iniisip lang niya, basta't gagawa ako, kakaawaan ako ng Diyos. Nagsusugal siya. Umiinom siya ng alak. Nagbebenta siya ng mga kung ano-anong bagay na nakakasama. May awa pa ba ang Diyos doon? Isipin natin. Oo, sa katotohanan. Oo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos
ang awat. Pero katotohanan din na dapat sa lahat ng ating gagawin, appeal ang Diyos. Nakikita natin pirmi, Ginoo, ito ba ang gusto mo na mangyari sa akin? Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Lucas 22:42? Kung babasahin natin yun, ano? Lucas 22:42. Ito ang sabi niya. Manalangin siya, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Bawat tayo merong will. Meron tayong pwedeng gawin. God is giving us that free will. Yung kalooban tayo ng kalayaan, ng liberty upang gawin ang nais natin gawin. No? Pero, ano ba ang mas ligtas? Ano ba ang mas importante? Ano ba ang mas makabuluhan? Ang will ba natin? O ng mas nakatataas sa atin? Kadalasan kasi ang ating reason, no, sabi nga ang ating puso, ating puso, mag-iilad. Mga naigiingon niya. Yan ang pinakalabing mang-iilad sa kinabuhi ng tao, ang iyang kasing-kasing. Kaya, napakamahalaga na makita natin pirmi, ito ba talaga ang gusto ng Diyos na buhatin ko? Kasi, maaaring sa isipan natin, maganda ito. Sabi natin, maganda, makapag-aral ako, magkatrabaho ako ng maganda, kumita ako ng malaking pera, makatulong ako. Pero, asa ng Diyos doon sa plano mo? Asa ng Diyos? Naluwalhati ba ang Diyos? Kaya sabi pa naman ni Paul, no, sabi niya sa 1 Corinthians 10:31, in whatever you do, whether you eat or drink, no, do it in the glory. Do it in the glory. Kadalasan kasi, no, sa akala natin na ito maganda to dahil makakatulong ako sa kapwa. No, pero kadalasan yung atong mga gipang buhat, no, kadalasan ang nangyayari, napapalayo pa ang Diyos doon sa ginagawa natin. Nawawala yung trabaho ng Diyos sa ating mga trabaho. Dapat kasi na ipapakita natin, no, ang kalwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos, no, sa lahat ng trabaho natin. Kadalasan kasi nawawala na ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga ginagawa. Kahit sa ating pagtulog, kailangan kasi maipakita natin na ang Diyos ang may biyaya ng lahat. Nawain natin, no, meron 3 bagay na dapat natin nawain. Saan tayo nabubuhay? Sa pananampalataya. Okay. Ang pananampalataya, ibig sabihin, no, nakikita natin dapat pirmi sa ating buhay na ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya ng buhay sa atin. Kaya dapat natin maunawaan na siya dapat ang mapuri sa lahat ng ating ginagawa. Okay. Hindi tayo mawawalan, no, ng kasiglahan. Hindi tayo mawawalan ng lakas
kung ang ating pagtitiwala sa Diyos ay tuloy-tuloy. Nawain natin na kung tayo ay merong pananampalataya, di ba ang sabi ng ating Panginoon, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Nawain natin ng Diyos, no, meron siyang isang misyon na ipinagagawa sa atin dito. Na tayo ay mag-serve. No? Kadalasan kasi sa buhay natin, ayaw natin magsakripisyo. Pero unawain natin na ang bawat pagsiservisyo ay may kalakip na sakripisyo sa Diyos. At bawat sakripisyo ay ginagantimpalaan kasi nabubuhay tayo sa Panginoon. Okay. Napakaganda sana kung maidetalye natin, no, ang pag-ibig ng Diyos at ang paglaom ng Diyos sa ating ginagawa. Mapapansin natin na sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, pinili niya, no, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal, ang magsakripisyo doon sa mga bagay na mahirap unawain. At kadalasan, sa ating buhay, may pinapagawa ang Diyos na mahirap unawain pero dapat natin unawain. Okay. Isipin na lang natin, sabihin natin na ang paghahayag ng salita ng Diyos, ang pagbibigay kalwalhatian sa Kanya, ito ay mga bagay na kadalasan ay nagiging para bang abnormal sa mga tao. Pero yun ang pinakamahalaga sa Diyos. Sapagkat nawain natin na yun ang solusyon sa buhay ng na makita niya ang kapangyarihan ng Diyos na nagwawala sa kanyang buhay. No? Kaya bawat ginagawa natin sa ating buhay, bakit natin kailangan nakadepende sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang may kakayahan upang magtagumpay ang bawat gawain natin. Ang Diyos lamang ang may kakayahan na makapagbibigay sa atin ng katagumpayan. Siya ay hindi naubusan ng kapangyarihan. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga salita ay punong-puno ng prinsipyo na mailalagay tayo sa tamang daan, sa tamang buhay, sa maayos na buhay. No? At ito, pinakamaganda sa lahat. Pwede tayong maging Diyos ng ating buhay, pero unawain natin na ang Diyos lamang ang may langit. Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa katapos. Kanya nga, ano ba ang ginagawa natin? Ito ba ang kalooban ng Diyos o kalooban pa rin natin? Gawain natin maigi. Bawat gawain natin, bawat aksyon natin, bawat sinasabi natin, ito ba ay kalooban? Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na nagbibigay paalala sa atin. Tumoray ako maisa. Salamat.